Hi everyone, welcome back to KG Talks. Join me today is somebody that I haven't sat down and talked since 2019. 2019. So it's been a while. He was the first guy that was part of Team KG. Next was Van. Batang Hipe himself, Mr. Wins Hipe. Basic. Thank you, Boss KG. Sayang. Thank you. So okay, ready ka na? Kinakabahan ako sa totoo lang. Pero sige. Game. Game. All right. So, Batang Hipe. You have your clients na Batang Hipe. Meron ding Batang Hipe Elite. Yan. Oo. How do you manage? Kasi how many do you have? More than 20 right now. Elites. No, elites and clients. Hindi, sige. Elites na lang. Elites siguro nasa mga, yung regular is mga 20 plus. 20 plus. Oo. Yung mga elites lang kapag competition season, siguro umabot sila mga 30 to 40. Yun yung elite kasi, sila yung kahit off-season, magkakasama kami, sumasama sa team training. Parang mas naintindihan nila na yung off-season is talagang kailangan. Yun yung mga talagang elites. So you have at least 30. Sabihin na natin 30. 30 na Batang Hipe Elite. How do you manage 30 athletes? Actually, mahirap. Lalo na pag nakaprep lahat yan kasi may kanya-kanyang drama sa buhay yan, which is naintindihan ko talaga. Paano ko i-manage? I guess by leading by example na lang through prep and off-season. Actually, sa KG ko rin natutunan na huwag pabayaan yung off-season. So, nagamit ko yun. Kaya, walang nagpapabaya sa kanila sa off-season. And during on-season, despite sa sobrang busy schedule ko, nakikita naman ng mga tao siguro kung ano yung ginagawa ko for fitness, di ba? Nilid ko na prep kung prep. Di ba? Kahit saan ako mapadpad, prep kung prep. So, dadalhin nila yun pag sila na. Tapos, pag ang ano ko sa kanila, ang mga pag-coach ko sa kanila is true numbers na lang. Pag sinabi ko, taas mo intensity, add ka ng 500 sa calories, ng kailangan mo i-burn, mga ganyan na lang. Mga ano sila, kahit mga bata pa tong iba, mga advanced na yung ano niyan, mga fitness ano nila, knowledge nila. Okay. So, the reason why itong podcast started was because pag nagla-live si Wins, I would sometimes jump in sa live. Naging 200 yung viewers. Silang dalawa actually, si Ken at saka siya ang nagsasabi na, let's do a podcast. And long time. Kailangan na rin. I guess hindi rin ako prepared to do it during that time. I was trying to get more knowledge basically sa community and everything to get more. Nakita ko yung growth mo eh. Kaya nung sabi ko, podcast ka na. Nax. Nakita ko yung nakita ko na okay, gumano na ako. Kaya sabi ko, boss, podcast tayo ako. Confident na ako. Hindi, at the same time, di ba, shout out again to Alpha Film Studios. I wouldn't do this not unless I can shoot it properly. I think yun yung isa sa key for a podcast. Yung parang sabi nga sa'yo, I would never do something half-baked. So that's why I wanted somebody to shoot it properly, edit it properly. Anyway, going back. So you have 30 athletes, trying to manage them. Ako, 5 lang eh. Medyo hirap na ako. But do you think what your athletes do is a reflection of you, of Wins Hipe, since they carry the Batang Hipe name? Actually, nung una, hindi naman sa pinipressure ko sila na i-represent nyo, wag nyo Parang, dumating ako sa point na nagsawa na ako i-lad. Kasi iba-iba, sabi mo nga, 5 lang sa'yo, hirap na hirap ka. Di ba? 30 yan. Tapos, iba-ibang edad niyan. Iba dyan, matatanda na, matitigas na ulo. May mga kailangan, di ba? Alam mo yan. May matigas ang ulo pag matanda na. Mahirap suwayin, mahirap baliin yung dating nakasanayan. Kaya nga, sabi ko kanina, talagang mag-lead na lang ako. Kasi mas mahihiya na sila gawin yung mga bagay na alam nilang hindi dapat para sa pangalan ng Batang Hipe. Kasi nakikita nila, iba yung pinarepresent ko. Ganun na lang yung style na ginagawa ko. Parang hindi naman kayo bata eh, di ba? Parang ito yung ginagawa ko, then might as well panindigan nyo kung talagang ganyan. Kasi kung may gagawin sila, which is hindi maiiwasan, may gagawin at may magagawa sila dahil trial and error yan. Then,
Mula, mag-learning kami. Learning curve na naman, paulit-ulit. Ganun lang, nagiging ganun na lang. So, how do you, ang dami kong gustong itanong eh. Ang dami kong notes dito eh. Pwede naman isang taon eh. Isang oras yung ano eh. Hindi, we'll see. Pero ang dami kong notes na sinunod Sige dito. lang, Eh. May mga ibang hugot, may mga ano. Okay lang ako sa hugot. Hindi, loko lang. I think kailangan talaga natin yan. Right. Oo. So, how do you find the right balance of, because if some of you don't know, I started by prep 2019 with Wins. I think it was 10 weeks out when I moved from Wins to Ven. And I'm not saying that the Wins is not a great coach. It's just that during that time, hindi tayo parehong Marami nangyayari marami nangyayari, but na hindi alam ng tao. pwede naman nila malaman eh, but at the same time, hindi parang, Yung nasa Japan ba kayo? Ako ba nagpiprep sa'yo? hindi na. Si Ben yun. Si Ben na yun. Yung si nasa Ben. Japan kay Niken. Tapos ako, pamutant. Si Ben yun. Pero, how do you find the right balance as a coach to motivate an athlete? How do you, Kasi- when do you know when to push more or when to pull back? Normally, mauna silang lalapit eh. Pag merong nafe-feel na parang bibigay na, aayaw na, kahit di bibigay pero nahihirapan. Siguro nakatulong yung since 2005 nagko-compete na ako, lalo na nung mga panahon na walang-wala talaga. Diba? Wala akong, alam naman ng tao yung story ako eh. Nagsimula ako sa gym ng ganito, talagang walang means. So, may nauhugot ako na sitwasyon sa buhay ko nung nakaprep ako na naibabato ko sa kanila. Tapos dun sa mga seniors, not seniors, pero yung mga veteran batang hipe, na ayoko naman sabihin hindi successful, pero alam mo yun, until now, nagka-climb sila ng ladder, o yung pananaw nila sa competition is competition, hindi career. So, may mahuhugot ako from previous and yung recent ko para ma-motivate lang sila. Hindi ko sasabihin na dapat ganito, ganyan. Pagkikwento ko sa kanila kung ano yung ginawa ko nung time na dinaanan ko yung dinaanan nila. So, by that, so far, namomotivate naman sila. Yun. Balance. Huwag ka na mag-hold back kasi. Hindi, mag-hold back. Eh. Inaano ko lang, piniframe ko lang ito eh. Kasi di ba sinasabi mo nga, you always, parating meron kang, from your past experience, you tell them on how to continue the prep. Oo, and paano everything. ko na-survive yung mga hirap na yun. Through your experiences, doon lumabas yung slogan ng Batang Hipe, Alam mo yan. pag gusto may paraan, di ba? Is there an exception to that? Paano ang exception? Exception na parang is there any na may lumapit sa'yo na may problema na hindi mag-a-apply yung pag gusto may paraan? The worst na nangyari sa akin is namatay yung nanay ko during COVID. Di ba? Pero dahil nga sa fitness ang buhay ko, ako yung kondisyon ng COVID para mabuhay yung coaching ko, career. So I don't think na meron pang mas lalala doon. So nakita nila after nung namatay nanay ko, nasa ER yung nanay ko, nasa paghatid ko, nasa basement ako, may COVID ako, nag-workout ako. Nagpo-post pa rin ako ng stories para lang malaman ng tao na hindi ko share na, uy, namatay nanay ko. Hindi ganoon. Tuloy-tuloy yung pinapakita ko sa kanila na ito pa rin yung fitness ko, regular, consistent, ganyan. Parang lifestyle, ginagawa ko siyang lifestyle. Pero sa akin, para sa career ko yun. Kasi kung hindi ko gagawin yun, mawawala ako 2 weeks, 3 weeks, dahil syempre nagmo-mourn tayo, mamamatay yung coaching career naman, maapektuhan. So kung I don't think na wala pa yata nagsabi sa akin na, may bumitaw syempre, pero wala pang nagsabi sa akin ng problema na hindi ko kayang ihalin tulad or i-compare lang yung hirap. Yan siguro, masasabi ko sa'yo. So, yun nga, pero kumbaga sa akin, wala kang pwede idahilan. Alam mo yan eh. Alam nila yun. Pero tayo nag-aaway tayo dyan. Correct. As in almost every day. So, is that somebody who challenges you, like, you know, Matigas ang ulo. matigas ang ulo? Meron. Is that one of the hardest part of being a coach? Or Si meron pa ba iba? KG overall champion, si Nico Abines. Nung prep, twice na yan nagpa-coach sa akin. Oh, kasi pareho tayong sinabi, di ba? He asked us both at Oo. the same time kung ano. Sa ano pa natin sinagot sa live. Oo. And then, sabay natin sinagot na Ganun. utang. Mentality. Mentality. Oo. Hirap na hirap ako dyan kasi yung first prep namin bumitaw siya dahil bakit daw yung ibang coaches kumakain ng ganito during naka-IIFYM, pwede, ganyan. Ba't daw ako ganito yung pinapakain ko, ganun.
So nung lumapit ulit siya sa akin, gusto daw niya maabot yung ganong conditioning. Sabi ko, alam mo, nasa iyo na lahat ng tools ka. Kaya mo maging pro kung mailalabas mo yung pinakasagad mo. So itong buong KG Classic, never siya nag-post, never talagang, yung naka-laser focus lang siya na KG Classic. Yun ang gusto niya mapanalunan. Pero sa sobrang hirap ng prep na yun, talagang almost everyday drama talaga yun. Coach, ba't ganito? Ba't ganito? Parang ang liit ko. Yung mga ganong days, di ba? Ba't ganito? Ano? Tapos nalalaman ko, gusto daw kumain, ganyan. Parang ano lang, parang isa siya sa mga pinakamera. Pero very fulfilling din kasi nakita natin yung kaya niya. At alam kong may ilalabas pa yun next time. Yeah, I think Nico, if he really puts his mind into it 100% right from the beginning, I think he will be better than what he Maganda showed. off-season niya ngayon. Sana. Diba? Yeah. So, we get a lot of people sometimes would bash or would have comments regarding your coaching, saying, and even some ex-athletes that you handled saying, oh, it's just one size fits all. You only give same amount of macros to everybody. But what would you say to that? Resulta naman sumasagot sa kanila eh. No, but I think that's one of the reasons why I brought up yung kay Ven when Ven was here, na parang there's always a baseline for prep. May starting point, which is yung baseline nga ng for every prep. Lahat meron. And for me, what change or yung papakaiba sa ibang coach is that pare-pareho man, the coach would be able to look at you and say, okay, I think you need 50 more grams of carbs. It's the tweaking. Kasi pag nag-design ka ng macronutrients ng tao, galing yan unang-una sa sarili niyang data. Diba? Which is yung weight, yung height, and yung age, and yung klase ng training na ginagawa niya, kung may cardio siya o wala, and body type. Diba? Pero pag kinumpute mo yan, mag-i-end up yan, kahit sila, for example, silang tatlo ngayon, kung titignan mo, halos magkakasinlaki sila. Diba? Mabigat lang ng konti si Stanley, let's say mabigat siya ng few pounds kay Carl. Si Neri, mas mabigat ng konti kay Carl. Parang pag kinumpute mo yan, ang magiging changes lang yan is around 330 to 50 grams of carbs lang. Protein nila, hindi naman kailangan sobrang taas na abutin mo 300. Hindi naman ganun, di ba? Protein nila, papalo na mga 180, 190, 200. So, yun ang baseline. So, parang kala mo, pare-parehas. Pero, pag nag-prep na sila, si Carl mas mahaba. Let's say, Carl, kailangan mo mag-low days, low carbohydrate days ng 5 to 10 days. Si Neri, hindi pwedeng ganun kasi bigla siya mabilis siyang maubos. Same with Stanley, di ba? Iba-iba. Yun mabilis sila mag-flat. Mabilis. Yung iba sobra. Yung iba naman kaya i-hold yung kasi body type nila eh. Like, ikaw at ako, endomorph tayo. So, we can stay longer. Ectomorph ka pala, sorry. We can stay long. Hindi nila alam, kaya umatid kayo ng seminar kasi para iwas mema. Hindi, yun nga. I think kasi yun yung pinag-usapan namin ni Ven, di ba? Na parang, the longer you are with your coach, the more kasi parang every year mas successful. It changes eh. Parang the first year is the base. Kumbaga yun yung baseline yun ng macros, and then you'll see the results. And then alam na natin anong gagawin natin sa second season mo. And then pag meron pang, it's basically a trial and error. Kahit coaching. Don't think that I've seen the macros of Ven since 2018 when he prepped for MC until to Tokyo Pro. And honestly, may changes pero it's not that big, pero may changes eh. So every year nagbabago. Pero nakikita mo pa rin kung saan nanggagaling. Parang it can still be traced back to the baseline, yung first baseline and yung sources. Diba? Hindi naman nagbabago ang sources. I don't think nagbabago yung sources nila. I mean, pag low days or pagka low calorie day, for example, yung mga 4 weeks out, doon lang kuwari, nag-change kami ng konti. Like, from for example, 4 meals ng chicken breast, magiging tilapia yung iba. Yan lang naman. I think yun lang naman nag-iiba. I mean, yung baseline sources. So, sila pa rin. Sila pa rin naman. Yun talaga ang bodybuilding. Isda, ganyan, or magpapalit lang ng carbs, whether it's going to be rice or still potatoes or kamote, diba? Yan. Yun lang talaga eh. Kaya sabi ko nga, diba, huwag nyo nang perapan yung basic. But you've been coaching since 20... as an coach na may hawak akong athlete. Ang pinaka-unang-una talaga na sabihin lang natin, pinaka-official na talagang
umano na lahat. Nung kay Lujen, tapos sila Ken. Yan, sila Lujen, 2015. And then, pumasok si Keno, 2017. Sabay-sabayan sila. Si Keno, si Ming, si Ben, No, sila Mark. Hindi ba ikaw yung nag-coach sa kanya 2016? Mr. Manila? Kevin? Hindi. ka? 2017 pala kami ni Vin. Mutant. Tapos yung sumunod yung nag-all physique. Oo. Tapos yung huli yung naglaban na kaming dalawa. Okay. Tapos yun na-discover siya ni Jeremy. Okay. Yan. So, what's the biggest achievement so far since 2015 to 2023? What's your biggest achievement as a coach? Yung achievements nila. Yung mga nag-pro under sa akin, yung mga naging successful yung dami. Yun ganun ko tignan yung achievements. Like si Nico, syempre malaking achievement na nakuha niya yung isa sa pinakamalaking men's physique event. Pero what comes after nun, yun ang doon ako masaya. Like, ito kasi mga estudyante pa like si Mar. Kilala mo si Mar. Hindi pa siya nag-champion o nag-overall sa classic or ano. Pero, kung titignan mo yung nadala ko sa buhay niya, CEO na siya ng sarili niyang kumpanya. Diba? Galing sa dagat. Ngayon, dagat kasi nasa isla yung nakatira. Ngayon, ano na siya, like, nabibili niya yung gusto niya, nabibigay niya ng nanay niya ng kung anong gusto ng nanay niya, hindi niya na pinagtatrabaho. Yun, sa akin sobrang na ako nun. Sobrang okay na talaga sa akin. At yun, hindi yun, dahil may camera, alam nilang lahat na ganun ako sa kanila. If the achievements of your basically your athletes is your achievements, what's your biggest failure as a coach? Yun nangyari sa atin. Knocks? Oo. Hindi kasi alam ng tao yan. I mean, nung hugot. Hindi kasi syempre, yung success nung Team KG ngayon, 'di ba? Parang iniisip ko lang na naging part ako niyan. Sana hanggang ngayon part pa rin ako. Nagets mo. Kaya lang, ang dami ng factors kung bakit ganito ngayon, 'di ba? Well, masaya na ako na okay na tayo. Pero 'di ba ako bigla na hot seat, 'di ba? Mas sanay yata ako sa'yo sa camera kaya sa ikaw eh. Oo naman. 'Di ba? Basic. Hindi. That was 2019. That was, both of us were on prep. And I think, hindi nila alam yun. hindi na pag-usapan na rin naman I think we talked about it, how... I-open book na ba natin sa mga tao? Hindi naman. Pero para may idea sila? Without being, I don't think we should bring up everything. But I think, yun yung time na yun na both of us we didn't see eye to eye during that time. Alam mo, ngayon ko lang din na-realize kung bakit ngayon mas tayo. Kasi nung time na yun, syempre, ang feeling ko, mas marunong ako as a coach. Pero ikaw manager namin. So parang feeling ko ngayon ko lang naiisip hindi ko na iniisip noon. Parang naisip ko siguro kaya tayo nagkakabangga nun kasi yung mga matigas na nga yung ulo ko dahil veteran competitor, di ba? Sabi, ako masusunod, ako dapat parang ganun. Tapos parang ngayon, kaya nung sinabi ko sa'yo, boss, podcast ka na. Kasi alam ko na, alam mo na, ang dami mo ang laki na, ang bilis nga nung jump mo na natutunan sa fitness and yung prep. Sabi ko, pwede na akong bumalik. Ay, hindi, joke lang. Hindi. Parang same page na kami nito. Hindi, it was, I think it was more than that, the reason why we had hindi kasi kilala ng tao. Hindi ka kasi kilala ng tao. Kaya yung hindi nakakilala sa'yo na kung paano ka tumulong sa amin at sa mga athletes, nabibigyan nila ng kulay. Nung nabigyan nila ng kulay, syempre, iba dun, batang hipe, di damay ako. Yun yung nangyari, di ba? Yeah, but it was more, part of that. I think yun yung spark. Yun yung simula. Yun yung simula ng lahat nun. But it's, wala kasi makapaniwala na tumutulong ka lang talaga. Yun ang hindi nila alam. Kami na nagsasabi sa inyo, guys. Kung alam nyo lang kung gaano ka eager tumulong sa mga athletes. Hindi, kaya din naman may KG Classic. Ako na nagsasabi sa kanila ngayon. Kaya din naman may KG Classic. Para malaman ng. Pero ang hirap, hindi mo makontrol yung isipin ng iba. Wala ka naman magagawa. I think, diba? I think after everything that that happened 2019, basically realizing it na parang of course sometimes I still get affected by it, but if you get affected by it, you give them the control over you.
this is something that I realized the past few years na parang if you let what they say affect you, it's basically you giving them control over you. And so parang ako, bahala kayo sa buhay. Bahala kayo dyan. Parang Ganun ako, lang. I'm just going to do my thing. Doon ka na lang sa mga naniniwala sa'yo. Yes, I'm going Dapat to ganyan mentality mo noong 2019 eh. Di sana. Bakit nanalo naman ako? Hindi, di sana dito pa rin ako. Oh. Ay, sus. Natutulog pa rin ako sa sopa na to, di ba? Yeah. Tapos Pickwick, dito kami kumakain, no? Oh. Pickwick kasi guys, hindi nakakalam, 3 days before show, nandito na kami. Team KG nun. Tapos nagluluto na si Boss KG nung kung anong yung naka-set sa amin na pagkain. Kuwari ako, burger, kuwari. Hindi yan bibili ng McDonald's o Burger King. Luluto yan dyan. Yung beef niya yan, galing pa yan sa Blackbird. Ay, baka malaman ng Blackbird. Yung Alam nila yan. binibili ninyong 10,000 worth na steak. Wala. Agahan lang namin dito yun. Normal. Boss steak. Di ba? Hey, yun. Ang laki din naman kasi ng team before. Actually, pinagmamalaki. Kinikwento ko rin tsaka sinasabi sa kanila lahat ng experience ko sa KG. Yun lang. And ang laki din ng team before. And Malaki tayo nun, oo. there was a time na parang I think it was time for Bawas. I think nagbawas. But sa'yo ba, have you ever thought ano yung niche kung bakit ka or reason, one top reason kung bakit mo bibitawan ang isang athlete? Isang reason din, actually recently may nangyari sa GC namin na actually di ko siya binitawan, siya na lang yung umalis. Pero kasi nakaaway niya lahat. Naintindihan ko naman na naka-prep siya or naka-prep yata sila, pero hindi naman malapit sa show eh. Parang hindi makaano ng biro, although kung katawan ang pag-uusapan, grabe potential. Mhm. Grabe potential. Tsaka meron din nagtimbre sa akin. Marami nang nagbubulong sa akin regarding sa kanya. Hindi ako basta-basta bumibitaw eh sa kanya. Hanggang sa lahat na nakaaway niya na. Hinamon ng suntukan. Sabi ko, anong GC na to? Diba? Parang mga bata. Kilala ko ba to? Isa ka sa mga tumimbre sa akin eh. Na ingat ka. Yun, alam ko na yun. Hindi, pero yun nga, di ba, ang sabi ko nga sa'yo recently, sabi ko, ang mahirap sa'yo, you always think na kaya mong ayusin lahat. Hindi lang ako basta-basta bumibitaw. Hindi, pero yun nga, parang ang hirap, gusto mo kasi parating tumulong eh. Kilala mo diba? ko. Ayun nga, Oo. pero ikaw rin naman eh. Oh. not anymore. hindi na tulad dati. Hindi na, I guess there is a reason why medyo mas mabagal yung growth ng team compared to before. Kasi before, parang every year nagdadagdag ako ng athlete sa Team KG, di ba? Tama. Every year, Celebrate pa natin yun. Di ba? And that's the reason why, kung a lot of you are na parang that's one of the reasons why medyo nag-pull back ako sa pag-add ng members sa team. Because Oo nga eh. gusto ko kasi to be sure before I add in more athletes in the team kasi parang ang hirap tumanggi. Ang hirap it's in my, Lalo pag nakita mong gustong-gusto nila. it's in my yun yung pagkatao ko na hindi ako I have a hard time saying no. Oo. Kung sa taong gustong mag-compete, Mahirap talaga. Mahirap humindi. And just like you, mahirap humindi sa mga athletes na gustong mag-compete, na medyo walang budget. And you would normally give them free coaching and everything. But yun nga, na-realize ko, hindi ko kayang tulungan lahat or hindi ko kayang i-change lahat ng tao. Sabi mo nga, lagi mo siya sabi sa akin, hindi na bata yan. Di ba? Gumagano ka Totoo tayo. naman. Pag nagsusumbong ako sa'yo, ilan taon na ba yan? 26, 25? Hindi na bata yan. Totoo naman, di ba? Actually, dinadala ko na ngayon. So far, wala pa akong dinadagdag sa Batang Hippie ulit. Huling pinasok ko si Kim. Yan. Yung Pinasok ko. class... Yung novice. Novice. Yan. Novice overall. Yun yung huling pinasok ko. Dahil, nakita ko yung, niya. Hindi siya as active tulad ng mga to na laging kasama namin pag kasi nakaano yan sa trabaho. Nakikita ko yung sarili ko naman sa kanya in terms sa trabaho na alas 6 ng umaga nasa Slimmers na siya hanggang alas 10 ng gabi. Yun lang, kayod lang. Pero hindi ko siya kilala yung kung anong klaseng tao siya. So, doon lang ako nagbe-base ngayon sa hard work nila. Then, siguro, so far support naman siya. Hindi siya na wala naman siya ibang, yun yung last, si Kim na. Then may tinitignan akong isa. Kilala naman ako nung iba na magkaiba tayo eh. Ikaw more on ugali and potential.
Siyempre, papunta kayo sa O eh. Kailangan mo talaga nung potential nung taong yun. Ako naman, more on willingness. Kahit hindi ka talented, wag naman yung walang-wala, pero kahit hindi talented, meaning hindi siya gifted ng mga ganitong, hindi siya gifted ng Hindi, ganong pero- muscle, ano. Diba, hard work always trumps genetics. Any day. Ako hard worker, pero hindi ako umabot sa ganong level eh. Hindi kasi late ka na nag-umpisa. Hindi, 2005 pa ako nagko-compete. Ibig sabihin, late ako natuto. Hindi yun nga, diba? Parang 2000, kahit na sabihin mo, the conditions that people are bringing to the stage 2021, 2022, 2023 is completely different Oo, paiba from na. 5 years ago. Paibang-paiba na ngayon. Sobrang iba na. Kaya sa mga coaches dyan, mag-adapt kayo, mag-aral tayo. Sabay-sabay tayo kasi nag-iiba yung game. 'Di ba? Sobrang iba na eh, 'di ba? Hindi ba na yung package na dinala mo even noong 2018 eh sa MC, hindi ka naman nanalo ngayon. Oo. Hindi kasi Sa ganung shows. siguro maybe first call out, but Tama. iba na yung laban ngayon. That's how I see it. So Iba na rin yung laki nila ngayon. yun nga. Hindi labi, iba na yung laki nila ngayon. Ganyang edad ang lalaki, di ba? Pero ganun talaga. They all started young, 'di ba? Maaga rin sila natuto. Hindi, pero Matutong kumain. dahil din sa coaching, 'di ba? Oo, natutong mag-training. At saka I think the supplements is different now. It's more, and then, di ba? And Mas advanced. Tama. sa tingin mo ba, ngayon mas kayang pagkakitaan ang being a coach than 10 years ago? Kasi Oo started naman. at 20, Oo naman, ang layo. Lahat, 10 years ago, wala namang online. 10 years ago, let's say, kailangan ko magturo ng alas 6, di ba? Alam mo yun, 6 a.m. hanggang 10 p.m., one coaching. Per client, 10 years ago, magbabayad sa'yo na 500 to 700 pesos. Dito, sa Makati yun, ha? So, yun hanggang dun lang yung means na pwede akong pagkakitaan. May 2 na akong anak nung time na yun. So, magkano lang matitirang savings sa'yo nun? Online coaching, pwede mong gawin yun. Kung gusto mong mag 6 to 10 clients, may online coaching ka pa. Yung online coaching mo can offer lifestyle, can offer competition o recomposition man yung gusto ng client, di ba? So, ang dami mo ng means ngayon. Kung coach ka, tapos uso na rin yung mga sariling branding, di ba? Naglabasa na. Ang dami. Sa totoo lang, kahit yung mga hindi kilala, dun sa community lang nila, kasi galing ako Batangas lang kahapon, meron dun naglabas ng mga shirts. Community lang nila. Bawi agad, kumikita. Tapos gagawa na naman ng bago. Hindi nila kailangan buong Pilipinas na eh. Doon lang mismo sa community nila. Ang dami. Andyan yung YouTube, di ba? Sana mabuhay ulit yung YouTube ko. Shoutout nga pala kay JD. Huwag ka na masyadong busy. Ha? Tapos ano pa? taas ang mo dami. daw kasi yung budget. Tinaasan na nga niya eh. Kaso hindi ako nag-reply. yun. Big time na yan eh. Oo. Busy. Di ba? Ayun, yun. Sobrang daming means. Kailangan lang siguro para sa akin, feeling ko, taasan nyo rin yung level ng ninyo, ng coaching ninyo. Hindi, ando na tayo sa attentive, pero yung knowledge ninyo as a coach, hindi lang puro bodybuilding. Try nyo. Pero Patagdag yun. sa coaching pa rin tayo and everything. And you're one of the pinakamaraming clients sa coaching. Sa tingin mo, a champion athlete, an athlete who normally places in the top 5, automatic ba magaling siyang coach? Hindi. Hindi porkit nanalo ka na or hindi yun. Para sa akin, hindi. And sa tingin mo, vice versa, somebody na hindi nanalo or never nanalo could be a good coach? Never nanalo? Or never man lang nag-compete could be a good coach? Hindi rin. Never niya na-experience yung dinaanan ng isang competitor. Hindi siya makaka-relate eh. Alam niya yung numbers, maring alam niya yung theory nung coaching, yung theory ng nutrition, ganyan. Pero yung experience, pag sinabi bang, Neri, magtaas mo yung intensity. Hindi naman siya nag-compete eh. Hindi niya maintindihan yung intensity. Maintindihan niya sa papel, hindi niya maintindihan, hindi niya nagawa. Diba? Nang naka-low carbs ka. Nang naka 4 weeks out. Para sa akin, hindi. So, yun sagot ko. Hindi pwede. Hindi pwede. I-explain ko pa sana eh. So, hindi talaga pwede. Ako yun But ikaw, ano sa tingin mo? Ako sa tingin ko, somebody who... Ikaw na lang, i-example ko muna. Ako muna. After competition mo, nakuha mo yung best condition mo. From there, umangat agad yung knowledge mo. Pero never naman ako, and I still will not coach.
Oo nga, pero yung nakikita ko, yung knowledge mo gumanon, tumaas. So kung kumaga ikaw, capable ka na mag-coach. Paano pa yung hindi nag-compete? Di ba? But there are some people who live, breathe like nutrition and exercise science and everything. Pwede siguro sila mag-coach pero hindi sa competitor. I mean ako, feeling ko. Pero kung like lifestyle or basic transformation, kasi numbers pa rin naman yan eh. So kung magagawa nila yun, then why not? Go. Pero yung competitor, tapos magko-coach ka ng competitor, never ka pa nag-compete kahit alam mo yung theory behind. Tapos high-level competition, like gusto mo magmukhang mga Team KG o magmukha ng mga elites namin? I doubt. Sa ngayon. I don't know kung mali ako pero ako personal ko lang yun. Ikaw ba? Ako, depende kasi experience can teach, even if you haven't competed, but your numbers and everything. Eventually, of course, I don't think you'll get it right the first time. Diba? Kahit naman nag-compete ka rin naman and you're coaching for the very first time, I don't think... Ay, hindi. Totoo. Diba? So, it's the same thing. So, I think it's a trial and error thing. So, pwede? Pwede. I think pwede naman. Magta-trial and error nga lang siya. Ay, magta-trial and error ka rin naman as pero a mas coach. Maliit. Hindi. It's numbers per numbers eh. May mas maliit yung room for error. Guys, ganito kami ng 2019 ha. Magtatalo. Dire-diretso na to. Mas malala. Pero ganito yung simula. Oo, diba? Diba? Kaya lang naman kasi nag-umpisa tong podcast mo? Podcast was because somebody asked me a question. Tinanong ko sa'yo kanina, ano sa tingin ko yung reason kung bakit ako magtatanggal ng isang athlete sa team? Kaya, napanood ko yun. Diba? Sabi mo, magandang topic yan. Magandang topic and it's going to be with you guys. Ikaw, tatanungin ko. Ano? Oo. Kung ikaw, anong reason mo na mag-give up sa isang athlete? Iba na yung one is, for me personally, I think tapos na yung trabaho ko doon sa athlete na yun. I've exhausted all of everything that I can give to that athlete in terms of the knowledge of prepping or just, guidance. Parang tapos na ako. Two, iba na yung, hindi na pareho yung goal namin. Iba na, the way we see things is completely different. And maybe third would be somebody who just backstabs me. Totooin na natin. Diba? Thematic na yun. Siyempre, pag binackstab tayo. Actually, may nangyari sa akin ganun lately, kaya lang. So, tinanggal mo? The same athlete. Ganun talaga. Yun na nga. Normal lang yun. Diba? Sa akin, maliban doon sa nakaaway niya na lahat, parang nakita ko na yung ugali. Pangalawa, pag wala yung pag gusto may paraan. Mentality. So, yun yung exception, di ba? Alin? Pag nawala na yung hindi nawala na na. Okay. Nawala na. Yung mas marami na yung dahilan excuses. niya. Okay. Then yung pangatlo yung not naman backstab. Kasi kasi iba yung Team KG sa Batang Hipe. Financially kasi wala akong itutulong sa kanila. Well, if you're not charging them, that's already the financial help. Pero I mean kasi for example, may experience din ako na wag natin i-downplay yung tulong mo kasi it's not just financial wins. Nawala yung sasabihin ko. Di ba? It's oras, siyempre, oras, diba? yung Just giving free coaching is already a financial, di ba? It's already, it's tulong na yun eh. Di na nila kailangan gumastos para doon. Mapapagastos sila kung hindi nila alam ginagawa nila. Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Yung pangatlo, binackstab ka. Hindi backstab. Yun, kasasabi ko lang na magkaiba kasi ang KG kasi in terms sa KG, kilala kita, grabe ka sumuporta. So parang sa amin, may mga nangyayari na parang nagugulat na lang ako, nagpa-coach na kay ganito nang wala akong nalalaman. Makikita ko lang nakatag. So yun nga, is it something that you would suddenly tell that athlete, okay, no more na, hindi na kita Hindi ko na kinausap, syempre. Pero parang, nung nagkita naman kami, okay kami. Di ba parang na-weirdoan lang ako kasi but with respect na lang na ang tagal mo sa akin, may tampo pala siya sa, hindi sa akin. May tampo pala siya so, isa sa mga... dito. Okay. So, nagulat na lang ako na hindi niya bringing up tapos naka-prep na pala siya tapos nakatag na lang ibang pangalan. Di ako naman nagtanong ako, ano bang nangyari ako? Ba't biglang ganun? Sabi niya. At saka nananalo na siya sa akin eh. Kumbaga na siya eh. Gets ko na yung laro ng katawan niya eh. Sabi, wala lang yun. So pag ganun, makokontrol. Yun yung mga issues. Siguro mga issues. Kilala ko yata yun.
Sinong tinag? Name drop. Kaibigan mo, kaway mo. Ano? Yung tinag niyang pangalan, kaibigan mo o hindi? Hindi. Okay. Baka ayun na nga yun. Dami kong alam, di ba? Kala nyo lang, wala. Pero ako kasi nagulat ako. Wala kasi magkasama lang kami like a few weeks ago nung nag-gym dayo kami. Tapos napakamot na lang ako nung nakita ko sa IG na nakatag ng gano'n. Sabi ko, sa amin, respeto na lang, nagsabi ka lang, di ba? Parang okay pa rin tayo. Tapos hindi naman pala ako may problema. May tampo lang siya dun sa, alam mo na. Sabi sa'yo, dapat, kasi hindi rin tayo nag-usap. Hindi rin tayo nag-usap noong 2019. Di ba yung nag-usap tayo, I think nag-usap tayo nung 2020, di mo kinausap eh. Oh. Birthday ni Vin. Oh. Alam ko yon. Hanggang 20, nag-usap na tayo, I think first time tayo nag-usap, birthday ni Sky sa Cavite, sa bahay nila. No, because at the same time, I think I had to, kasi mataas yung emotions. Kailangan mo ng 2 years. Hindi, malaki yung nangyari sa atin. Hindi, malaki yung alam nyo guys, ba't ganun yung emotion ni Boss KJ? Dati yung Hong Kong, yung tattoo niya, ginawa lang namin Divisoria niyan. Di ba? Bumiyahe kami Hong Kong, nagpatattoo siya, nag-shopping ako, kumain ako, tapos pagkatapos ng tattoo niya, tulog kami, kumain kami ng breakfast. Hindi, kumain tayo doon sa steak. Tapos bumalik kami Manila. So imagine niyo na lang kung gaano kami talaga dati. I mean, yung ganun talaga kami magkasama. Kaya syempre, after nung nangyari, talagang maapektuhan both. Di ba? Yeah, but it was I think we talked about it. You heard, it took 2 years because I basically had to let the emotions go away. Isa nangyari. And we talked about it, very matter of fact. Yung basically facts na lang. Kumbaga wala na yung emotions. Wala na yung galit, wala na yung emotions. Wala na yung emotions yung mga nangyari na lang. Oo, yung parang ito yung nangyari, this is how iting emotions ko during that time yung nangyari. And you understood me and I understood where you were coming from. And that's how we sort of like patch things up. Pero I don't think necessary yung lumayo ako ng 2 taon. Tagal masyado. Hindi rin. 1 taon lang dapat yun. COVID eh. Oo nga naman. Di ba may sasabihin ka on air? Alin? Pa-retire na ako eh. Ayun nga, yun yung closing eh. Pa-retire ka na nga, di ba? Bakit mo naisip after a career spanning more than 20 years, bakit mo naisipan na this is going to be 2024 will be your last year? Oo. 2025. 2025. 2024 will be my last competitive year. 2025, magre-retire ako, makasabay ko lang si Kyle. Bakit hindi lalaro si Kyle next year? Lalaro siya this year and next year, pero para magsabay kami sa Open, next year yun. 2025 yun. Pero yun, hindi na ako siguro, medyo, I don't know, hindi ko masabing competitive, pero alam ko ngayong next year will be, yung last na competitive na gusto kong maglaro abroad ulit. Sabihin ko na ba yung plan ko? Plan ko next year, maliban sa, obviously KG, Masters Division lang guys. Kasi yun ang sabi niya para daw matutukan ko yung mga open na Batang Hipe. Next year, ang plano ko, laruan ko lahat ng biggest show ng lahat ng federation sa Pilipinas. Naman eh. Alam mo bakit? Di ba? Usong-uso ngayon yung pinupuntira yung judging. Napag-usapan namin ni Steve yan the episode before of this about judging. And he said a really good thing. Pag may problema kayo sa judging, ang kausapin niyo yung mga judges. Huwag niyo idama yung athlete. Totoo. Because for me, all the athletes would put in the same effort. You might think na, kulang pa yung nilagay nito kaya hindi basag. What if yun yung talagang 100% niya? At that time. So, hindi nga ganun nangyayari. Yun nga. Pero yun nga, panawagan ko, if you have any problems with any of the judging for any shows, ang kausapin niyo yung mga judges. Kung yun talaga yung totoong nangyayari, na-gets mo, off-cam, sasabihin ko sa'yo, I guess alam mo eh. Alam ko naman din, pero hindi kasalanan ng athlete din eh. Oo nga, hindi kasalanan ng athlete yun. Yun lang sa akin eh. Huwag niyo idama yung mga athletes. Kaya ang gusto kong gawin next year, lahat ng big show nila, lalaroan ko. Hindi, parang sa akin kasi huwag niyo idama yung athletes, di ba? Oh. Especially now that you have Batang Hipe Classic. Alam mo kung di ba, it's like, ako nga, hindi nga ako lumalapit sa judging table eh.
Hindi rin ako nakialam sa kanila. Diba? Hindi rin ako nakikialam. So, that's, diba, parang kung may problema kayo, I think, to approach, and do it on the day itself, ha? Oo. Briefing. Hindi, yung show. after ng show, After nila. if you think, gusto nyong magreklamo kayo on the day of the show. And don't bring it to social media. For me, that's my opinion. If you have something to say about the results of the show, if you think na lapitan niyo yung judges after the show. And judges, please be open to criticism. Stand behind the decision you've made. That's for me. Oo, totoo. Ginawa niyo desisyon, panindigan niyo. Mababash kayo, panindigan niyo pa rin. This is something that needs to be talked about. You have to be able to explain, because yung conditioning na ganito is better than yours, or the shape of the winner is better than the shape of this one. Even if you're more conditioned, we were looking at the shape and not the conditioning. Simple as that. You have to explain. Diba? Kaya para sa mga athletes yun. Hindi, for anyone. Wag na silang magreklamo social media. Hindi, it's for anyone. Pwede kayong magreklamo hindi natin mapipigilan magreklamo sa social media. Pero for those who really want to know ano talaga nangyari, after the show, you think that it wasn't fair, approach the judge politely, huwag kayong magsigawan din, and just ask. And yun nga, as judges, you should be able to defend your decision. Di ba? Gets. Yun yung sa akin. Okay, yun yung plan. Ako naman, kaya ako gustong lumaros. Para sa akin, Ikaw? Huwag mo pag-retire sa abroad. Hindi, sagutin. 2 to 3 shows, di ba? 2 shows? Laro? That's what we always talk about, 2 to 3 shows. And the reason why... Lalaro ko 2 shows sa labas. Bahala ka. Kami nga, once lang eh. Di ba sabi pag-retire mo ako sa ano? May sinabi ako? Noon. Kaya... Ha? May titingnan ako sa Australia sa May. Australia? May, nasa Iloilo kami. Hindi, andun pala ako sa Iloilo sa May. Judge pala ako sa Iloilo. Nasa Iloilo kami. Tayo. Saan ba kayo? Di ba judge ako sa Iloilo? Talaga? Sabi mo. Basta malalaman, hindi ko pa ina-announce yung judging. Hindi. Pero di ba, that was, if there was any mistakes that I've done during the first season of Team KG, was kung ano yung gustong show na salihan, go lang ng go. And true enough, the last show during SRC, wala na. Ang pangit na ng mga kondisyon. Lahat kami. Si Carl ang unang labas nun eh. Pangalawang labas, di ba? Ako tsaka si Keno, pagod na nun. And me, Carl wala pa nun. Hindi, siya nag-overall nun eh. SRC 2018. 2018. Lahat kami pagod na. Oo. 2018, di ba? Pati 2019, nag-iba na. Oo. 2019, nag-iba na tayo ng Ako lang yung matigas ng ulo. Oo, ikaw lang yung matigas ng ulo. Kasi naka-11 shows pa ako. Yeah. Nag-SOS ka pa, mutant, lahat. Sabi ko sa'yo nun, kasi 3 months naman, dikit-dikit yung pala, pagod-pagod. Oh. Ngayon, paano ngayon? Kung ikaw tatanungin ko, anong isasuggest mong lalaroan connection? Huwag mong kasama KG syempre. Masters. Masters o open? Sabi mo Masters lang, para hindi, kunyari, ako sa hindi, after KG nga, Masters or open? Both. I would do... let's say... Isang local, isang international. After KG, gusto ko labas ni. After KG. So, July kami. August would be Tokyo. If you have a show in Tokyo. Biyahe tayo. Babiyahe kami. Babalik si Ben. Sama mo ako? Ewan natin. Habang yung mga tao. Diba? Para walang bawian. Hindi, pero yun. I think yung... August ba yan? August. Meron. Mukhang okay. Meron din ang Taiwan. August. Parang okay. Pro qualifier ba o kahit a regional show lang? Kung pang pro qualifier yung katawan ko sa KG, then magpo-pro qualifier tayo. Kasi magsisimula na ako, tapusin ko lang yung next week ng trabaho. Paano pag nag-pro ka, ganyan? Magre-retire ka pa rin? Ba't ako magre-retire? Nag-pro na nga Hindi. Hindi, totoo. Serious question. Kung nangyari mag-pro ako, experience ko muna yung pro. Are you going to compete with the... Pro Masters, di ba? Nga, may Pro Masters nga. Are you going to compete with the pros na like Kilaven? Hindi or will you go to Masters Olympia? Masters lang. Hindi ko na kaya sumabay Kilaven ngayon. Pero may Masters Pro sa US. Masters only na pro show. Depende kung may baback up. Hindi ko naman kaya mag-isa yun. Tigil na natin to. Siya nagtatanong di ba balik sa iyo? Tigil na natin to kalokohan na to. May baback up. Awat natin to. Diba? Diba? Dami nilang revelation, dami nilang alam tuloy. Baka mapasubo pa ako. Tigil na natin to. Huwag na. Diba?
Kilala pa man din kita pag masaya ka. We'll see. We will see. I will risk Maaga ano. pa, maaga Oo, pa. Gawin ko muna yung trabaho ko as an athlete. Hindi, kailangan muna tapusin ng Olympia. Focus ka muna kay Ben. Diba? Tsaka tingnan natin kasi kung hindi ko rin naman maabot yung pang sa KG pag hindi lumabas yung, 'di ba? Yung I mean, magic beans better, ako eh. better version. Alam ko yun ang bayad sa akin dito eh. Magic pills. Diba? See, awat na natin, diba? Anyway, so hopefully you've seen what goes through our conversations, me and Wins. Yan na yun. I think normally that's how we talk. Actually, it hasn't changed. We just picked up from where we left off in 2019. So thank you for coming. Thank you for having me, Boss KG. Diba? We will do one more. For those who are asking, we will do definitely one more. Probably the reunion that you guys have always been asking. So stay tuned for the next few episodes. Don't forget to subscribe, and we'll see you soon.